Ngayon, kaya nang sukatin ng mga doktor araw-araw ang puso, baga, at chemistry ng dugo. Pero sa OTAP, kondisyon gaya ng depresyon, PTSD, at Alzheimer's ay kadalasan dinediagnos pa rin gamit lang ang obserbasyon at questionnaire. Isang Israeli startup, Hemispheric, ang naglunsad ng AI model na sinasabing kaya nitong i-decode ang aktibidad ng utak gamit lang ang 15 minutong non-invasive scan matapos ang 6 na taon sa stealth mode. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko ngayon ang mga co-founder na sina CEO Hagay Lalazar at CTO Gidi Litvin. Salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin na yon. Kaya, Hagay, mansimula tayo sa iyo. Lagi tayong nagsisimula sa pitch. Kaya, maari mo ba kaming bigyan ng pitch kung tungkol saan ang inyong startup? Salamat, Len. Ang Hemispheric ay isang AI startup. 6 na taon na kami nagde-develop tulad ng nabanggit mo. Isang makabagong frontier foundational model na tinatawag na Descartes para sa pagde-decode ng non-invasive na aktibidad ng utak. Ang problema, ang huling organo na ginagamit pa rin natin ang subjective na paraan. Wala tayong objektibo at nasusukat na sukatan para masukat ang paggana at kalusugan nito. At alam mo, kung iisipin mo ang mga tagumpay ng AI sa ngayon, mga bagay tulad ng LLMs, sinasalin nila ang teksto ng wika ng tao. Ang utak ay nagsasalita gamit ang electrical na wika. At ang aming modelong Descartes, ang ginagawa nito ay sinasalin ang electrical na wika ng utak tungo sa magagamit na pag-unawa, tungo sa mga insight na magagamit ng mga doktor, ng mga pasyente, para maintindihan ang paggana at kalusugan ng otak at makagawa ng desisyon. Ano ba talaga ang sinusukat ninyo? Kaya gumagamit namin ng EEG, ito ang sensor na ginagamit namin. Hindi ito invasive na sensor at ito ay subok na. Sinusukat lang nito ang kuryente mula sa utak sa anyet. At hindi yon ang inobasyon ng kumpanya. Hindi kami hardware ng kumpanya. Itong raw na signal ay pinapasok sa aming modelo. At ang aming modelong sinanay sa maraming datos. Ngayon, naunawaan na nito ang paggana ng otak at magagamit ito sa paggawa ng iba't ibang produkto para magkaroon ng kwantitatibong datos sa paggawa ng desisyon sa mga sakit tulad ng PTSD, depression, at pagkabalisa. Schizophrenia. Ito ay mga psychiatric na kondisyon, pati na rin mga neurological na kondisyon tulad ng sakit na Parkinson at Alzheimer. Ikaw naman, Didi, anong pinagkaiba mo sa mga doktor at ordinaryong scan? Sige, sa karamihan ng mga kondisyon na napag-usapan natin, walang talagang objektibo at nasusukat na mga sukatan. Karaniwan, subjective na pamamaraan lang tulad ng mga questionnaire at pananalita ang ginagamit, 'di ba? Kaya ang ginagawa namin ay ini-interpret namin ang aktibidad ng otak gamit ang aming mga modelo para makagawa ng nasusukat na mga resulta. At ang pinakamalaking kalamangan namin ay ang datos. Ginawa namin ang modelong ito, Descartes, na may 6 na bilyong parameter. Nangolekta kami ng datos mula sa isang lab chain, isang network ng mga laboratorio na itinayo namin sa Asia, Estados Unidos, at pati na rin sa Israel. At gamit ang mga laboratoryong ito, nangolekta kami ng datos mula sa mahigit 100,000 tao. At hanggang ngayon, 250,000 oras ng datos ng aktibidad ng otak. Iyan ang pundasyon ng modelo namin. Naintindihan ko na inaasikaso nyo ang FDA approval. May balita na ba rito? Kaya nakipagkikita talaga kami sa mga pinuno ng CDRH. Ito ang unit ng medical device ng FDA. Nakipagkita kami sa kanila ng personal at nag-live demo kami at ipinakita ang aming teknolohiya. May formal na kaming nakasulat na komunikasyon sa kanila at naghahanda na para sa pagsusumiti ng unang produkto sa susunod na taon. Tandaan ito ay mga produktong para sa obserbasyon. Hindi sila nakikialam o nakakaapekto sa katawan ng tao. Ito ay tinatawag na Class 2. Ito ay software o AI na itinuturing na medical na aparato. Hindi ito tulad ng regulasyon para sa paggawa ng gamot or surgical intervention na direktang nakakaapekto sa katawan. Sinusukat lang nito ang katawan at hindi ito nakakasama. Hayaan mo kung magtanong sa'yo, siguro kapag ito ay umusad pa. At ang brain scan ay maaring maging parang blood test, di ba? May panganib din dito siguro na magagamit mo ito at malalaman mo kaagad kung ano ang meron ka. Kahit na dati ay hindi mo naman alam na mayroong kang kahit ano. Kung ang tinutukoy mo ay ang aspeto ng seguridad nito, alam mo ang aming kumpanya ay sumusunod sa pinakamataas na antas ng cybersecurity standards. At tinatrato namin ang brain data kung ano talaga ito na napaka-pribado. Kaya lahat ay ina-anonymize, kaya napakaligtas nito. At paano naman ang huling tanong, pero paano naman ang mismong helmet? Sa tingin mo ba darating ang panahon na lalawak pa ito lampas sa mga mental na kondisyon? Sa palagay mo ba may iba pang gamit ang teknolohiya ninyo?
Ang ginagawa namin sa huli, isa kaming kumpanya ng deep learning at AI. Okay? At ang ginagawa namin at sinusubukan namin gawin ay i-decode ang aktibidad ng otak sa pangkalahatan, hindi lang para sa mga particular na gamit. Unang tinutugunan namin ang kalusugan ng otak dahil iyon ang pinakamahalagang issue ngayon. Pero may iba pa kaming kakayahan na hindi pa namin inilalabas at plano namin ilabas ang mga yon kapag handa na. At saka, kakakuha nyo lang ng $52 milyong na pondo. Kaya congratulations sa inyo at salamat sa pagsama sa akin ngayon. CEO Hagay Lalazar at CTO Gidi Giladfin. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Salamat. Salamat, Glenn.